Sa unang bahagi po ng ating banal na ebanghelyo, nakita po natin ang reaksyon ng tao sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa mga himala, sa mga pagpapagaling, sa pangangaral ng Panginoon. While Jesus was so much focused on His ministry of preaching, healing the people. Pero nakita natin ngayon the shift of emphasis of the Lord, na hindi na siya nakapokus doon sa mga ministeryo niya at lalo tigit ang kanyang kapangyarihan bilang isang Mesiyas. At sila'y nasyak sa sinabi ng Panginoon na kanyang ipinahayag na siya ipagkakanulo, siya ay paghihirapan, at siya ay ipapako sa krus at dito mamamatay. This is the second prediction of the passion and death of our Lord. Hindi masyadong matanggap ng mga disipulo ang sinabi ng Panginoon, sapagat katatapos pa lang po ng kanyang pagbabagong anyo. Marami silang nasaksihang himala, and after that, ay kahit papaano ay nagkameron sila ng basihan na hindi siya ordinaryong tao, that He is the Messiah. What they were expecting was a political Messiah, a triumphant, a victorious Messiah, na hindi mahihirapan, na hindi mamamatay. But Jesus presented Himself to them as a suffering Messiah, a God who mourns, a God who suffers, isang Diyos na maghihirap, isang Diyos na ipapako sa krus. At para po sa kanila, napakahirap tanggapin ang mga ganitong pananalita. Pero binigyan ng Panginoon ng babala ang mga disipulo na hindi ako ang Mesiyas na inyong iniisip. Ako ay isang Mesiyas na mag-aalay ng buhay sa banal na krus at magbibigay ng panibagong buhay sa sambayanan. Kaya naman ang mga disipulo, hindi nila naunawaan. Marami rin po tayong hindi maunawaan sa buhay. Kung bakit may krus, kung bakit may paghihirap, kung bakit may mga problema, kung bakit may mga namamatay, nang biglang nagkakasakit. Hindi natin maintindihan those problems that we have. At ito po ay bahagi ng buhay na dapat po nating tanggapin. We don't need to ask more questions. We need just to believe that God is in control of our situation. Maaring we do not understand what the future holds for us, but we know who holds the future. It's our Lord Jesus Christ. Kaya sa panahong ganito po ay nakita natin ang isang uri ng transition. And a transition must always call for adjustment. Katulad po na nangyari sa atin after this pandemic, nasa transition po tayo. Bagamat meron pang mangilan-ngilan ng mga cases ng COVID-19, ay makita po natin na nasa transition na po tayo. At sa transition, every transition, we must react. We must respond to the new situation. At ano ang new situation na kinakailangan? So balik na po tayo sa trabaho, balik na po tayo sa pagsisikap, at patuloy na po tayong manumbalik sa ating pagsimba, sa ating mga tungkuling iniatang sa atin. Pero this time, with renewed faith, with renewed hope, with renewed love. At sa bandang huli po, ay nangangamba ang mga disipulong magtanong sa Kanya, we may never, or we shall never dare not to pose a question. Sa buhay po natin, marami tayong ang mga itinatanong, pero for clarity, for understanding, sa buhay natin, tayo naharap sa mga katanungan. Pero hindi po lahat ng tanong ay may sagot. Kailangan po nating isipin na minsan wala pong sagot sa ating mga tanong. And only Jesus
is the answer to all our problems and to all our questions. Kaya nga, wag na po nating itanong kung bakit. Tayo na lang po'y manampalataya na maganda ang plano ng Diyos sa atin, na mahal tayo ng Diyos, na hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung tayo ay nagtatanong man, ay hindi para tayo ay mag-complain, kung hindi para higit nating mapahalagahan ang ating relasyon sa Diyos. Na ang Panginoong Diyos ay hindi lamang Diyos na makapangyarihan, because the disciples were so focused on the God who is a God of power and might. And they were not accustomed to believe that Jesus is a Messiah who mourns, a suffering Messiah, isang Mesiyas na ipapako at mamamatay sa krus. Mga kapatid, ano po ang inyong ideya kapag kayo ay natanong, sino nga ba si Jesus? For you, who is Jesus? Is He a victorious Christ in you? Is He a God of power and might? Or is He a God who is suffering, a suffering Messiah? Wala pong paraan para masundan natin ang Panginoon kung hindi sa pamagitan ng banal na krus. There is no other way by which we can follow the Lord except the way of the cross, the way of suffering, the Via Dolorosa. And the greatest possession of the Lord ever is the cross. Kung meron tayong mga krus na pinapasan, ibig sabihin, espesyal ka sa Panginoon sapagkat ikaw ay pinagkalooban ng espesyal na kanyang pag-aari, walang iba kundi ang banal na krus. Kaya sana po sa araw na ito ay maging maliwanag po sa atin na tayo po ay dapat tanggapin na si Jesus ay Diyos na may paghihirap. Diyos na ipinako sa krus para sa ating lahat. At muli ang aral ng buhay ni San Jeronimo ay tayo po'y hinahamon na patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, ang daan sa kaligtasan, daan sa kaluwalhatian, at sa buhay na walang hanggan. Ignorance of the Bible is ignorance of God, according to Saint Jerome.